Sa liblib na lugar ng Negros Occidental, nakatira ang pamilya ni Agnes, isang dalagang kuba. Ipinanganak na normal, ngunit sa kasalanan ng mga magulang, siya ang nagdusa upang pagbayaran ito habang buhay. Si Agnes, nag-iisang anak ni na Armando at Pamela, anak sa isang kasalanan. Si Armando isang pinuno ng mga aswang na itinakda na ikasal sa kapwa-aswang na may mataas na katungkulan sa kanilang lahi na si Portia. Si Pamela naman, simpleng tao na umibig sa pinuno ng mga aswang at nagmahalan sila ng tunay sa isa't isa ni Armando. Nabuntis ni Armando si Pamela, ngunit itinago niya ito sa binata dahil pinaghihiwalay sila ng mga magulang ni Armando. Tanging si Portia lamang ang nakakaalam ng sekreto ni Pamela, kaya niya isinumpa ang anak na ipinagbubuntis nito. Nanganak si Pamela ng isang napakagandang babae at normal ito, tulad ng ibang bata. Ngunit pagdating nito ng 18 taong gulang niya, doon lalabas ang sumpa ni Portia. Tanging pangit at kulubot ang mukha ni Agnes at nagkaroon ito ng bukol sa likod. Simula noon, naging mailap na ang mga tao sa kanya. Tanging ang inay niya lang ang kakampi sa bawat panghusga na mga taong nakapaligid sa kanya. "Inay, bakit ganun sila sa akin? Hindi ko naman sila inaano ah. Bakit ang sama-sama nila sa akin?" wika ni Agnes. "Anak, patawarin mo sana ako. Kung hindi kita na ipagtanggol, hayaan mo, lilipas din yan kapag gumaling ka na," sagot naman ni Pamela. Palaging pinagmamalupitan si Agnes ni Marga, anak ng amo ng inay niya. Wala silang magawa dahil malaki ang utang na loob nila sa pamilya ni Marga. Mababait naman ang mga magulang nito na sina Manolo at Leonora. Tanging si Marga lamang ang masama ang ugali dahil isa itong ampo ng mag-asawang mayaman. Malaki ang inggit kay Agnes nito dahil napakabuti ng mag-asawang mayaman sa kanya. Tuwing sinasaktan siya ni Marga, hindi siya lumalaban. Dahil palaging pinaalalahanan ni Pamela ang anak na magpakumbaba lang ito dahil malaki ang loob nila sa mga ni Marga. Sinunod naman ni Agnes ang bili ng ina. Isang araw, habang naglalaba si Agnes sa likod ng bahay ng mansyon, lumapit si Marga. Dala-dala ang iba pang damit na palalaba sa kanya. Agad itong binato kay Agnes, sabay utos. "Hoy kuba, ito pa, laban mo ito. Ayusin mo ha, na malinis yan. Kapag hindi, ilulublob kita sa batya ng tubig. Pangit mo." Saad ni Marga. "Opo, Senyorita Marga," sagot na mahinahon ni Agnes habang nakuyuko ang ulo. Inuha ni Agnes ang mga labahin at nilaban agad. Pagkatapos siya maglaba at magsampay, agad itong pumasok sa loob ng mansyon upang tulungan ang ina sa paglilinis. Hindi niya napansin na binabantayan pala ito ni Marga. Nang papasok na ito, hinarangan siya ng dalaga at inutusan na maglinis sa banyo sa loob ng kanyang kwarto. Agad namang sumunod si Agnes. Pagkarating sa kwarto, nagtaka siya dahil hindi naman marumi ang banyo. Kaya nagtanong ito kung ano ang gagawin niya. Sinigawan naman siya agad ni Marga. Hindi pa nakontento, hinablot pa ang buhok ni Agnes at nilampaso sa sahig ng banyo. Dahil sa ingay nilang dalawa, nadinig ito ng isang katulong na si Yaya Luling. Agad niya itong inawat at pinagsabihan. "Senyorita Marga, tama na. Tama na yan. Walang kasalanan si Agnes. Para saktan mo ng husto," saad ni Yaya Luling. Sige tanda. Kampihan mo ang kuba na pangit na yan. Total,
Pareho kayong mga hampas lupa. Lumabas na kayo sa kwarto ko. Alis! Sigaw ni Marga. Agad namang lumabas si Yaya Luling at Agnes habang umiiyak ito. Pinagsabihan naman ito ng matanda na lumaban kapag inaapi ito ni Marga. Iyak naman ang tugon ni Agnes dahil simulat sa Paul, hindi ito marunong makipag-away. Dahil pinalaki siya ni Pamela na may takot sa Diyos. Nakita naman ni Pamela ang mukha ng kanyang anak. Niyakap niya agad ito dahil sa awa. Ngunit paalala pa rin ang sinabi sa anak na hanggat kaya pa niyang magpakumbaba, gawin niya ito upang hindi sila mawala ng tirahan at trabaho. Tumango naman si Agnes sa kanya, sabay yakap sa ina. Samantala, sa angka ng mga aswang, masayang ipinagdiwang ang kaarawan ni Leve. Sa edad niyang 18 taong gulang, marami na itong napatay na masasamang tao. Ngunit hindi siya kumakain ng dugot laman ng mga tao. Tanging hayop lamang na niluluto sa apoy ang kanyang kinakain. Maligayang kaarawan, anak. Saad ni Portia at Armando. Maraming salamat, Ama, Ina, sa paghanda sa aking kaarawan. Pasalamat ni Leve. Naganda ng mga laman ng tao na hilaw ang kanyang ina. Ngunit, hindi natuwa si Leve. Dahil ayaw niya itong tikman. Kaya nagtanong ito sa ama kung bakit ito ang inahanda sa kanya. Ama, ano po ito? Alam niyo naman na ayaw ko ng ganito. Wika ni Leve. Pakita ka ng tuwa sa ina mo, anak, upang hindi siya magalit sa atin. Sagot ni Armando. Dahil sa mahal ni Leve ang ina, nagkunwari itong masaya, kahit naiinis ito. Pagkatapos ng salo-salo, agad umalis si Leve at nagpunta sa kagubatan upang manghuli ng kanyang makakain. Agad naman itong hinanap ng ina na si Portia. Armando, nasaan si Leve? Tanong ni Portia. Ay, baka may pinuntahan lang siguro. Baka nag-ikot-ikot lang ito. Sagot ni Armando. Buong araw hindi nakauwi si Leve dahil napalayo ito ng pag-iikot sa kagubatan upang makahuli ng hayop na ligaw. Hanggang sa nakarating ito sa labasan ng gubat kung saan nakita niya ang daan na may dumadaan na bus patungo sa bayan. Dahil gusto niyang maaliw, umupo siya sa bato at tinignan lang ang mga sasakyan na dumadaan hanggang sa napansin niyang paggabi na. Kaya nagpasya siyang umuwi na. Gabi na pala, kailangan makabalik na ako sa bahay. Bulong ni Leve. Samantala sa mansyon, habang naghahaponan ang pamilya, kinausap ng ama si Marga sa mga nangyayari. Dahil sa inis ni Yaya Luling sa ampo ng mag-asawa, sinumbong niya ito na sinaktan muli ni Marga si Agnes kahit walang ginagawa sa kanya. Kaya nagulat si Marga kung bakit nalaman ng kanyang papa ang nangyari. Bakit po pa? Kung kayo po ba nawala ng kwintas na bigay ng ina nyo, hindi po ba kayo magagalit? Sinaktan ko po siya dahil nakuha ang kwintas ko sa bulsa niya. Pagsisinungaling ni Marga. Pero anak, dapat hindi mo sinaktan si Agnes kung totoong ginawa niya yun. Dapat kinausap mo kami at kami ang kukumpronta sa kanya. Saad ni Manolo. Hindi na kumibo pa si Marga sa sinabi ng kanyang papa. Pagkatapos nilang kumain, pumasok agad ito ng kwarto at nagkunwaring nagtampo sa ama. Agad naman kinausap ni Manolo si Agnes dahil yan sa pangbintang ni Marga sa kanya. Sinabi naman ni Agnes ang totoong nangyari, kaya napahawak na lang sa batok si Manolo. Dahil alam niyang hindi magagawa ni Agnes ang nakawan sila. Dahil nasaksihan nilang mag-asawa kung paano pinalaki ni Pamela sa kabutihang asal ang kanyang anak. Pagkatapos mag-usap ni Manolo at Agnes,
Humingi na lang ito ng despensa sa dalaga. Pumasok naman agad si Agnes sa kwarto nila at nagpahinga na. Doon bumuhos ang kanyang mga luha. Sinisisi niya ang kanyang mukha dahil nagkaganyan siya. Bakit kasi naging mahirap lang kami ni inay? At bakit nagkaganito ang mukha ko? Saad nito sa harapan ng salamin. Hindi niya namalayan na nasa likuran niya ang kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit upang ibadama ang pakikiramay nito sa nararamdaman ng kanyang anak. Takot siyang umalis sa mansyon dahil kung lalabas sila sa poder ni Manolo at Leonora, baka makita sila ni Armando at ni Porcia at kung ano pa ang gagawin ng mga aswang sa kanilang mag-ina. Tanging si Manolo at Leonora lamang ang makapagprotekta sa kanila dahil dating manggagamot ang mag-asawa noon at mga pumapas lang ng mga aswang. Kaya may mga kakayahan itong magprotekta upang hindi sila maamoy ng mga aswang. Ang mag-asawa rin ang nagligtas kay Pamela sa mga aswang na humabol noon sa kanya sa utos na patayin sila ng mga tauhan ni Porcia at ng ama ni Armando. Anak, huwag ka nang malungkot. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Saad ni Pamela. Si inay talaga nagpapatawa. Sagot ni Agnes. Kinabukasan, maagang nagising sina Pamela at Agnes upang mamalengke. Pagkalabas ng gate ng mansyon, napansin na Pamela ang isang lalaki na nakakatingin ito sa kanilang dalawa. Nakaramdam ng kaba si Pamela. Buti na lamang, dumaan agad ang tricycle, kaya sumakay sila at agad na papuntang palengke. Pagdarating sa palengke, namimili si Pamela nang hindi niya napansin na nawala si Agnes. Samantalang si Agnes, napansin niya ang isang pwesto sa palengke na parang may manghuhula, kaya nilapitan niya ito. Biglang nagulat ang manghuhula nang nakita niya ang mukha ng dalaga. Bakit ka nandito? Anong gagawin mo sa akin? Saad ng manghuhula na kinakabahan ito. Nagtaka si Agnes sa sinasabi ng matanda, kaya tinanong niya ito kung bakit natakot ito sa kanya. Lola, bakit po? Natakot po ba kayo sa mukha ko? Tanong ni Agnes. Hindi. Ikaw. Ikaw ang tatapos sa iyong mga angkan. Bulong ng wika ng manghuhula. Napalunok ng laway ang manghuhula bago niya ito sinagot. Sinabi niya ang totoo tungkol sa pagkatao ni Agnes. Kaya nagulat ang dalaga at umalis ito agad sa harapan ng manghuhula. Habang papalayo siya sa matanda, biglang nabangga ni Agnes ang isang lalaki na makisig, dahilan ng pagkahulog ng mga dala ng binata. Nang tinulungan niya ito, nagkatinginan ang kanilang mga mata. Biglang napailing si Agnes dahil sa pagkatitig niya sa mata ng lalaki. Paumanhin po. Pagingi ng tawad ni Agnes. Okay lang miss. Pasensya na. Hindi kita nakita Sagot ni Alejandro. Si Alejandro ay isang kilalang mabuting tao sa palengke. Isa sa mga tagatugis na mga masasamang lahi ng aswang. Napadpad ito sa lugar ni Agnes dahil nalaman niya na maraming aswang ang namumugad sa bayan na iyon. Ang misyon niya ang patayin ang itinakda na pinakamalakas na uri ng aswang. Samantala habang palingalinga si Pamela sa mga kanyang bilihin, napansin niyang nawala si Agnes. Kaya dali-dali niyang hinanap ang dalaga. Sa di kalayuan, nakita niya ang anak na dali-dali itong lumalakad papunta sa kanya. Kaya tinanong niya ito. Bata ka, saan ka ba sumusuot? Bigla ka na lang nawawala sa tabi ko. Saad ni Pamela. Nay,
May nakabangga po ako. Ang gwapo. At ang kisig po niya. Kilig na sagot ni Agnes sa ina. Kinurot ni Pamela ang anak at pinatahimik dahil nakita niya na pinagtitinginan ng mga tao si Agnes dahil sa sobrang tuwa na nabangga niya si Alejandro. Pagkatapos nila mag-usap, niyaya ni Pamela si Agnes na umuwi na dahil marami pa itong gagawin sa mansyon. Pagkarating nila sa mansyon, nakasalubong nila si Marga na nakapamaywang at galit na galit itong nakatingin kay Agnes. Malayo pa lang ang mag-ina, agad itong sumisigaw sa dalaga at nagutos. Agnes, ikuha mo ako ng Diyos. Dalhin mo sa akin sa garden. Dali. Utos ni Marga. Dali-daling pumasok sa kusina si Agnes at nagtimpla ng Diyos upang dalhin ito kay Marga sa garden. Pagkarating niya sa garden, nakita niyang nakasimangot ang dalaga. Mainaw niyang sinabi na dala na ang Diyos, sabay abot kay Marga. Nagulat si Agnes nang biglang binuhos ni Marga ang Diyos sa ulo nito at pinagsabihan ng masasakit na salita ang dalaga. Yan ang bagay sa iyo na kuba ka. Lumayas ka sa paningin ko. Alis. Pagtataboy ni Marga. Opo, senyorita. Sagot ni Agnes na pigil ang pag-iiyak. Lumayo si Agnes sa garden na naluluha ang kanyang mga mata habang nagpupunas ng kanyang buhok. Hindi niya napansin na nakita ng dalawang mag-asawa na si Manolo at Leonora ang ginawa ni Marga sa kanya. Sinalubong ng dalawa si Agnes at humingi ng despensa sa pangmamalupit ni Marga sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, dali-daling pumunta sa garden si Leonora habang sumusunod naman si Manolo na pinipigilan ang asawa. Pagdating doon, nagulat si Marga nang biglang sampalin ito ng ina at sinabihan. Ikaw, napupuno na talaga ako sa pag-uugali mo. Ampun lang kita. Pero kung manakit ka kay Agnes, parang tunay kitang anak. Prangkang saad ni Leonora. Mama, sorry po. Sorry po. Naiinis lang po kasi ako kay Agnes dahil... Pangatwira ni Marga. Hindi pa natapos ang pagsasalita ni Marga, ngunit isa pang sampal ang natanggap mula kay Leonora. Kaya pinigil na ni Manolo ang asawa. Hindi ito nakinig dahil gusto ng ina na madisiplina ng husto si Marga. Maraming binitawan na masasakit na salita si Leonora sa anak dahilan ng pagtakbo ni Marga at pumasok sa kwarto upang magkulong. Simula noon, hindi na ito lumalabas ng kwarto. 3 araw ang lumipas ngunit hindi pa rin nila nakita si Marga na lumabas ng kwarto. Naalarma naman si Manolo dahil baka kung ano na ang ginawa ng anak nila sa loob. Tinawag niya si Loling upang kunin ang susi ng kwarto ni Marga upang buksan ito. Pagkabukas ng kwarto, nagtaka si Manolo dahil wala doon ang anak. Kaya pumasok ito at hinalughog ang buong kwarto. Doon niya napansin na wala ng ibang gamit ng dalaga. Dali-dali siyang pumasok ng kanilang kwarto at binalita kay Leonora na naglayas ang kanilang anak. Mahal, lumayas si Marga. Saad ni Manolo. Ano? Hindi maaari, Manolo. Gulat na wika ni Leonora. Nag-alala din si Leonora dahil nakonsensya siya sa ginawa niya kay Marga. Kahit ampon niya lang ito, ngunit minahal niya rin bilang tunay na anak. Pasensya ka naman, Manolo, sa nagawa ko sa anak natin. Ayoko lang naman makagawa siya ng hindi maganda sa kapwa. Wika ni Leonora. Huwag mong sisihin ang sarili mo, mahal. Ginawa mo lang ang nararapat. Sagot ni Manolo. Lumipas sa mga araw, ngunit hindi na bumalik si Marga sa mansyon. Ngunit sa kasamaang palad, napadpad ito sa lugar ng mga aswang at kinopkop siya ni Portia. Naging magaan ang loob ng aswang sa kanya
dahil kamukha ito ng kanyang kapatid na pinatay ni na Manolo at Leonora. Noong mga panahon na pagsagupaan ng mga tao at mga aswang. Nalaman niya din na ampon ito na mga mortal niyang kaaway. Dahil kwento ni Marga ang buhay nito sa dalawang mag-asawa na nagpalaki sa kanya. Doon nabuo ang mga plano ni Portia na gantihan ang mag-asawa gamit si Marga. Huwag kang mag-alala, Marga. Ipaghiganti natin ang ginawa nila sa iyo. Saad ni Portia. Maraming salamat po, tita. Dahil sa iyo po, may sakatuparan ko na ang paghiganti ko sa kubang yun. Galit na saad ni Marga. Nagulat si Portia sa sinabi ni Marga. Dahil narinig niya ang salitang kuba. Naisip niya agad ang anak ni Armando kay Pamela. Kaya nagkunwari itong nagtanong kay Marga kung sino ang kuba na sinasabi ng dalaga. Sinabi ni Marga ang tungkol kay Agnes, ang buong pagkatao ng dalagang kuba. Doon napahalakhak si Portia dahil hindi niya akalain na magkakasama ang mga mortal niyang kaaway. Kung sineswerte ka nga naman. Bulong ni Portia. Samantala sa mansyon, habang naglilinis ng garahe si Agnes, lumapit ang ina niya upang utusan ito papuntang palengke dahil masama ang pakaramdam ng ina. Habang nasa daan na ang dalaga, hindi niya napansin na may mga matang nakatingin sa kanya. Sinundan siya nito hanggang sa palengke at doon nagpakita si Marga sa kanya. Hoy kuba, mabuti at nakita kita. Saad ni Marga. Marga, mabuti naman nandito ka. Bumalik ka na sa mansyon. Namimiss ka na ng mama at paapa mo. Sagot ni Agnes. Napaka-inosente ng sagot ni Agnes kay Marga. Ngunit isang sampal ang tinanggap niya mula kay Marga. Hindi pa nakontento. Sinabunutan pa ang kanyang buhok at kinaladkad sa maraming isda na paninda at niloblob si Agnes. Marami ang umaawat, ngunit hindi matanggal ang kamay ni Marga sa ulo ni Agnes. Hanggang sa nakita ito ni Alejandro. Agad niyang inawat si Marga sa pananakit nito kay Agnes. Binitawan lang ito ni Marga nang muntik na siyang sapakin ni Alejandro. Nang mabitawan na niya si Agnes, umalis ito papalayo. Tinulungan naman ni Alejandro si Agnes dahil nabasa ito sa ginawa ni Marga. Nagpasalamat naman si Agnes sa kabutihan ng binata. Doon nagsimulang pagkakaibigan nilang dalawa. Naging malapit na magkaibigan sina Alejandro at Agnes. Araw-araw pumupunta ng mansyon si Alejandro upang dalawin ang dalaga. Hanggang sa nahulog na ang loob ni Alejandro kay Agnes. Ngunit kaibigan lang ang nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Palaging binibiro ni Agnes si Alejandro na hindi sila bagay dahil pangit siya at kuba. Ngunit hindi niya mapipigilan ang nadarama ni Alejandro dahil napamahal na ng husto ito sa dalaga. Sa hindi inaasahan, sinusubaybayan pala sila palagi ni Marga. Hindi na ito nagpapakita pa sa mga umampon sa kanya dahil galit ito sa kanilang lahat. Simula noon, binaling na lang ng mag-asawa ang kanilang damdamin kay Agnes. Dahil sa sobrang kabaitan ng dalaga. Doon mas lumala ang galit ni Marga nang makita niya palagi na masaya ang mama at papa niya na kasama si Agnes. Isang araw niyaya ni Alejandro na kumain sa labas si Agnes at pinaunlakan naman ito ng dalaga. Agnes, pwede ba tayong kumain sa labas? Tanong ni Alejandro. Sige, basta libre mo at magpapaalam ako kay inay. Sagot ni Agnes. Nang makausap ni Agnes ang ina, pinayagan naman ito.
dahil kilala naman ni Pamela ang binata at alam niya na mahal ito ng anak. Kinaumagahan, maagang naganda si Agnes dahil susunduin na siya ni Alejandro upang kakain sa labas. Pagdating ng binata sa mansyon, inalalayan niya si Agnes hanggang makasakay sa kanyang motor. Hindi nila alam na nakita sila ni Marga at sinundan sila nito. Pagkarating sa restaurant, agad na pinaupo ni Alejandro si Agnes at nagtawag ito ng waiter upang umorder ng kanilang pagkain. Inilig naman ang dalaga sa trato sa kanya ng binata. Pagkatapos ng pag-order ni Alejandro, nagpaalam ito kay Agnes upang magbanyo. Agnes, dito ka lang muna ha. Magbabawas lang ako. Paalam ni Alejandro. Manguna nakangiti si Agnes sa pagsang-ayon nito sa binata. Inikot ni Agnes ang kanyang paningin dahil nanibago ito sa napakagandang kainan na pinagdalhan ni Alejandro sa kanya. Hindi niya napansin na nakalapit na sa kanya si Marga nang biglang nagsalita ito sa kanya. Wow, ang sosyal mo ngayon, Kuba. Ano, ginayo mababaw ang lalaking iyon? Kaya napamahal siya sa'yo? Tanong pa nito na pang-iinsulto ni Marga. Marga, sana. Huwag naman dito. Maraming tao kasi. Pakiusap ni Agnes. Dahil sa sinabi ni Agnes, mas binastos niya ng husto ang dalaga. Nang paparating na ang waiter, dalang pagkain, agad kinuha ni Marga ang mainit na sabaw at binuhusan niya si Agnes. Napahiyaw sa sakit si Agnes. Hindi pa nakontento si Marga. Sinampal niya ito ng sinampal. Nang napuno si Agnes, hinarap niya ang dalaga sa sobrang galit. Ramdam niya ang pagbabago ng kanyang kamay at kusa itong kinalmot si Marga sa muka at braso. Aswang! Aswang! Aswang ang babaeng yun! Turo ni Marga kay Agnes. Sumigaw sa takot si Marga dahil nakita niyang pagpapalit ng anyo ni Agnes. Kahit si Agnes ay natulala sa nangyari. Nang makita niya sa salamin ng restaurant ang anyo niya na parang aswang, mahaba ang mga kuko at nagkakagulo ang mga buhok. Tumakbo palabas ng restaurant si Agnes. Iniwan niyang nanginginig sa takot si Marga. Hindi totoo. Aswang si Agnes. Saad ni Marga na nauutal. Pagkatapos ng pangyayari, bumalik si Alejandro sa mesa nila ni Agnes. Ngunit nagtaka ito na si Marga ang naroon na nakatulala pa sa nangyari. Tinanong niya ito ngunit pinukulan lang siya ng masamang tingin bago umalis. Agad lumapit ang waiter at sinabi ang nangyari kay Alejandro. Agad binayaran ng binata ang waiter. Bago umalis, hinabol niya si Agnes ngunit hindi na niya naabutan sa labas. Agnes, nasaan ka? Bulong ni Alejandro. Samantala, habang tumatakbo si Agnes papalayo, nabangga niya ang matandang nakabanggaan niya sa palengke. Agad siyang hinawakan at dinala ito sa barong-barong. Napahagulgol sa iyak si Agnes kaya inalo siya ng matanda at tinanong. Iha, anong nangyari? Naramdaman mo na ba ang pagbabago sa sarili mo? Makahulugang tanong ng matanda. Lola, bakit po kilala niyo po ako? Sino po ba kayo? Mga tanong ni Agnes. Ang matandang babae ay isang albularya sa bayan nila at isang kumadrona. Siyang nakasaksi sa pagkatao ni Agnes, kaya hindi niya makalimutan ang batang tinulungan niyang makalabas sa sinapupunan ng ina at makita ang mundo.
Ngunit nalaman niya na isa itong aswang na isinumpa ng isang aswang na si Portia. Dahil naawa na ito kay Agnes, kwento niya ang pagkatao ng dalaga. Doon nagulat si Agnes sa mga nalaman tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya napagtanto niya kung bakit nagpalit siya ng anyo. Sa kanyang pag-iisip, biglang nagsalita ang matanda muli. Iha, mag-ingat ka. Dahil ikaw ang nakatakda upang palakasin ang mga aswang sa mundo. Ngunit ang dugo mo ang lilipol sa buong angkan ninyo. Ang tanging dugo mo ang papatay sa kauri mo. Mahabang paliwanag ng matanda. Nagtaka si Agnes sa sinabi ng matanda. Napansin ni Agnes na papadilim na. Kaya nagpaalam na ito sa matanda. Dahil naalala niya si Alejandro. Dali-daling bumalik sa restaurant si Agnes. Ngunit wala na ang binata. Kaya nalungkot siya dahil baka magtampo ito sa kanya. Umuwi na lang mag-isa si Agnes. Pagkarating sa mansyon, nakita niya si Alejandro na papalabas na ito sa gate. Agad niya itong sinalubong at niyakap. Sabay paghingi ng paumanhin. Sorry Alejandro. Sorry. Hindi ko sinadya na iwan ka doon. Saad ni Agnes. Lana, huwag kang manghingi ng paumanhin, Agnes. Alam ko ang nangyari kanina. Saad ni Alejandro. Lumaki ang mga mata ni Agnes dahil iniisip niya na baka nakita ng binata ang nangyari. Kaya niyayaan niya munang umpo sa labas ng gate ito. Ipinagtapat niya ang nangyari. Kaya nagulat si Alejandro dahil hindi niya akalain na isa sa mga tinutugis niya ang dalaga. Hindi totoo yan, Agnes. Hindi ka aswang. Saad ni Alejandro. Yun ang totoo, Alejandro. Isa akong aswang. Iyak na sagot ni Agnes. Samantala sa angka ng mga aswang, umuwi si Marga na maraming sugat sa mukha at braso. Nagtaka naman si Portia sa nakita sa dalaga. Tinanong niya ito. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat? Tanong ni Portia. Tita, aswang po ang kuba na si Agnes. Kitang-kita ko po kaninang pagpalit ng anyo niya at siya ang may gawa nito sa akin. Sumbong ni Marga. Lumaki ang mga mata ni Portia dahil hindi niya akalain na ang anak ni Armando at Pamela ay hindi nakaligtas sa kanyang sumpa. Tumawa ng palihim si Portia dahil natupad ang kanyang pangarap na makaganti kay Pamela. Sa wakas, Pamela, nakaganti rin ako sa iyo. Bulong na tawa ni Portia. Tinulungan ni Portia magamot ang mga sugat ni Marga at doon inamin niya ang totoo sa dalaga. Dahil sa pinaimbestigahan niya kung saan galing si Marga, nalaman ni Portia na anak ito ng kanyang kapatid na pinatay ni Manolo at Leonora. Kaya hinarap niya si Marga at niyakap at kinausap. Huwag kang matakot, Marga, dahil isa ka ding aswang. Anak ka ng kapatid ko. Oo, mga aswang tayo, iha. Nakangiting wika ni Portia. Ha? Paano po nangyari yun? Ibig sabihin aswang kayo, Tita Portia? Tanong ni Marga. Bumitaw si Marga sa yakap ni Portia. Nagulat ito sa sinabi ng babae. Dahil hindi niya akalain na aswang ang napuntahan niya at totoong pamilya niya pa ito. Napabuntong hininga si Portia at sinabi ang totoo kung sino siya. Kwento ni Portia ang totoong nangyari, kung paano pinatay ni Manolo at Leonora ang ina at kung paano siya kinupkop ng mag-asawang nagpalaki sa kanya. Napaluha si Marga at nag-aalab sa galit. Doon nakita ni Portia ang pagpalit ng anyo ni Marga bilang aswang. Pinakalma ni Portia ang dalaga. Marga, uminahon ka. Hindi pa sa ngayon ang paghihiganti mo, wika ni Portia.
Hindi ko sila mapapatawad. Tita Portia, hindi. Saad ni Marga. Agad kumalma si Marga at dahan-dahang bumalik sa normal ang dalaga. Biglang nawalan ito ng malay. Agad namang inalalayan ni Portia pahiga sa kanyang higaan. Hinang-hina si Marga ng magising ito. Nag-utos si Portia sa mga katulong na aswang. Nakuhanan ito ng 5 loob ng tao upang babalik ang lakas ng katawan ni Marga. Makalipas ang ilang oras, pinasok ng kanilang katulong ang atay at puso ng tao na hilaw at may dugo na nakalagay sa baso. Nang makita ito ni Marga, halos naglalawa ito. Ganyang dinampot at nilangtakan ang lahat. Maya-maya pa, napadigay ito sa busog pagkatapos siyang kainin. Naramdaman ni Marga ang pagbalik ng kanyang lakas. Ito po ba ang pagkaramdam kapag matikman ang lamang loob ng tao, Tita Portia? Saad ni Marga. Ganyan nga, Marga. Maging kahiligan mo na yan simula ngayon. Tawa na sagot ni Portia. Maya-maya pa'y dumating si Leve. Nagtaka ito dahil ngayon niya lang nakita si Marga. Pinakilala agad ni Portia ang anak sa pamangkin niya. Umiti na mapakla si Leve sa pagmumukha ni Marga dahil alam niya nakakatapos niya lang itong kumain ng karne. Dahil sa mga dugo na nakatira sa pagmumukha ng dalaga. Kaya napatanong si Leve sa ina. Isa dun po siya sa kauri ninyo, Mama. Tanong ni Leve. Anak, kauri natin. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tanggap na mga aswang tayo? Sagot ni Portia. Napangiwi na lang si Leve sa sagot ng kanyang ina. Hindi kasi tanggap ng binata na isang aswang ang mga angkan na pinagmulan niya. Simula sa Paul, hindi niya kinakain ang mga pinapakain ng ina para tuluyang maging aswang siya. Samantalang sa mansyon, halos hindi lumalabas ng kwarto si Agnes. Nagtataka si Pamela kung ano ang nangyari sa anak. Kinatok niya sa silid at kinausap niya ito. Ngunit hindi sinabi ni Agnes ang totoong nangyayari sa kanyang sarili. Naramdaman niya kasi ang pagkakasabik sa dugo't laman ng tao. Hindi maaari. Hindi maaaring malaman ni inay ang mga nangyayari sa akin. Baka mag-alala pa siya. Wika niya sa kanyang isipan. Nang maalala ni Agnes ang matanda na nakabanggaan niya, nagpaalam ito sa ina na may pupuntahan lang sa palengke. Pinayagan naman ito ni Pamela. Nang makarating siya sa barong-barong ng matandang albularya, nagmamakaawa si Agnes na gamutin siya. Baka sakaling mawala pa ang sumpa sa kanya. Ngunit napailing lang ang matanda sa kanya dahil hindi alam ng matanda kung sino ang may gawa nito sa dalaga. Ngunit alam niya kung paano ito mawala. Patayin lang ni Agnes ang taong nagsumpa sa kanya. Paano ko po malalaman kung sino ang nagsumpa sa akin, Lola? Hindi ko po kilala kung sino siya. Wika ni Agnes. Paumanhin, Apo. Hindi ko rin alam kung sino ang taong may gawa sa iyo niyan. Sagot ng matanda. Kahit ang matanda, hindi alam kung sinong nagbigay ng sumpa sa dalaga. Kaya tanging dasal na lang ang kanyang maitutulong kay Agnes. Pagkatapos nilang mag-usap ng matanda, naisip niyang puntahan si Alejandro sa palengke. Nang makita niya ang binata, kinausap niya ito. Alejandro, pwede ba tayong mag-usap? Kailangan ko kasi ang tulong mo. Pakiusap ni Agnes. Sige Agnes, sagot ni Alejandro. Agad namang sinamahan ni Alejandro ang dalaga. Naganap sila ng lugar na walang masyadong tao na dumadaan. Isinalaysay ni Agnes ang sinabi ng matanda. Nabuhayan ng loob si Alejandro dahil may paraan pa na magiging normal si Agnes.
Kaya nangako ito sa dalaga na tutulungan niya ito. Natuwa naman si Agnes sa sinabi ni Alejandro. Huwag kang mag-alala, Agnes. Hahanapin ko siya para sa'yo. Wika ng binata. Lumipas ang mga araw. Halos maugong ng bali-balita na may mga natatagpo ang patay sa kung saan-saan. Wakwak ang tiyan dahil sa kagagawan ng mga aswang. Pati ang mag-asawang Manolo at Leonora nag-alala na sa sitwasyon ng kanilang lugar. Kaya sinabihan nila na wag nang lumabas sina Agnes. Lalo nagsisimula ng magasik ng lagim ang angka ni Portia at ni Armando. Dahil sa takot ni Pamela, sinunod niya ang sabi ng mag-asawa para sa kaligtasan nilang mag-ina. Pamela, nagsisimula na namang magasik ang lagim ng angka ng mga aswang. Kaya mag-ingat kayong mag-ina. Wika ni Leonora. Dumating na ang kinakatakutan ko, Ma'am Leonora. Sana hindi maging tulad nila ang anak ko. Nalulungkot na wika ni Pamela. Dumaan ang mga araw. Naging mapanganib na ang lugar nila Agnes. Pagdating ng takip silim, lahat ng kabahayan nakasarado na dahil sa takot na baka uubusin sila ng mga aswang. Isang gabi, habang pasara ng gate si Agnes, dumating naman si Alejandro upang magpaalam na mawawala siya ng mga ilang araw. May aalimin lang siya tungkol sa pagkatao ni Agnes. Pumayag naman ang dalaga. Mag-iingat ka, Alejandro. Hindi pa naman ligtas ang lugar natin sa mga masasamang nilalang. Saad ni Agnes. Bago umalis si Alejandro, hinagkan niyang dalaga sabay nakaw ng halik. Nagulat naman si Agnes sa ginawa ng binata. Pagkaalis ni Alejandro, sinaradong maigi ni Agnes ang gate bago pumasok sa mansyon. Samantala sa di kalayuan, nakaabang si Marga kasama ang mga malalakas na aswang upang dukutin si Alejandro. Hindi naman siya nabigo. Nagkunwaring nasagasaan sa daan. Nakita niya si Alejandro na tumilapo nang binangga siya ng kotse dahil sa utos ni Marga. Tumakbo si Alejandro upang tulungan niya si Marga. Pagyuko niya upang buhatin si Marga, biglang may pumalo sa kanyang likuran. Nawalan siya ng malay. Napatawa naman si Marga dahil umubra ang drama niya. Dinala nila sa hideout ang binata at tinalian. Napahalakhak sa tuwa si Marga at pinagsasabihan si Alejandro. Bobo ka kasi, yan tuloy, bihag na kita. At ikaw ang gagamitin ko makuha ko lang si Agnes. Wika ni Marga. Pagkatapos sa pagkulong ni Marga sa binata, hindi niya alam na nakita siya ni Lebe at nasundan. Kaya naman nagtaka si Lebe kung bakit hindi niya tinuluyan ang binata. Kaya nakinig na lang ito sa mga pinagsasabi ng dalaga. Pagkalabas ni Marga, sa silid na kinulungan niya kay Alejandro, agad binuksan ni Lebe at tinanggal niya ang mga tali ng binata. Doon nagkamalay si Alejandro. Sa gulat ay napatayo ito at nagtanong kay Lebe. Sino ka? Bakit dinala mo ako dito? Tanong ni Alejandro. Shh, huwag ka maingay. Baka marinig ka nila. Hindi akong nagdala sa'yo dito. Sumama ka sa akin dali. Saad ni Lebe. Nang makalabas sila ng kwarto, dinala ni Lebe si Alejandro sa kanyang kubo at doon niya tinago. Upang hindi siya maamoy ng mga aswang, pinaliguan niya ng langis ang katawan ni Alejandro. Sinabi ni Lebe kung sino ang kumuha sa kanya. Hindi na nagtaka si Alejandro. Alam niya kasi na malaki ang galit ni Marga kay Agnes. Ngunit nagulat siya noong sinabi ni Lebe na nasa angkan siya ng mga aswang. Napaisip si Alejandro na hindi na siya maghahanap ng dapat niyang hanapin. Naramdaman ni Alejandro na dito niya matagpuan ang taong nagsumpa kay Agnes
Ngunit naisip niya kung aswang din si Marga. Kaya nagtanong siya kay Leve pagkatapos nilang magpakilala sa isa't isa. Leve, matanong ko lang, aswang din ba si Marga? Tanong ni Alejandro. Oo, Alejandro. Dinig ko pa nga ang sabi niya, kukunin niya si Agnes. Sagot ni Leve. Nag-alala ng gusto si Alejandro sa kaligtasan ni Agnes dahil malalagay sa panganib ang buhay ng dalaga kung mangyari ang plano ni Marga. Pagkatapos mag-usap ng dalawang binata, nagpaalam na pabalik sa bahay nila si Leve upang magmanman sa mga plano ni Marga. Iniwan niya si Alejandro at binili na wag itong lalabas sa kubo niya dahil baka mapahamak ito. Isa pa, kahit isa sa mga aswang, walang kusang pumapasok sa kubo ni Leve dahil takot ang mga ito sa binata dahil siya ang pinaniwalaan na susunod bilang isang malakas na aswang na pinuno ng mga aswang. Maiwan na kita muna dito, Alejandro. Babalikan lang kita. Paalam ni Leve. Mag-ingat ka, Leve. Salamat sa tulong mo sa akin. Sagot ni Alejandro. Lumipas ang gabi. Sa mansyon, maagang naglilinis ang mag-inang Pamela at Agnes. Naisipan ni Agnes na tanungin ang ina kung sino ang pangalan ng tatay niya at saan ito matagpuan. Tatalikuran na sana ni Pamela upang iiwas ito. Ngunit sinabi ni Agnes na alam na niya ang totoong pagkatao nito. Sa ganong sitwasyon, nadatnan sila ng mag-asawa na nag-uusap. Kaya pumagit na ito sa mag-ina. Niyaya ni na Manolo at Leonora ang mag-ina upang mag-usap ng masinsinan. Kinabahan si Pamela nang nagsalita si Leonora. Pamela, panahon na para aminin natin kay Agnes ang lahat. Saad ni Leonora. Pero Madam Leonora, hindi kakayanin ni Agnes malaman ang lahat. Sagot ni Pamela. Napaluhan na lang si Agnes sa harapan ng tatlo at sinabi niyang handa siyang makinig sa lahat at handa siyang tanggapin. Kahit masakit pa para sa kanya. Huminga ng malalim si Leonora at tinignan sina Pamela, Manolo at Agnes bago ito magsalita. Pinaubaya naman ni Pamela at Manolo kay Leonora ang pagsabi ng totoo kay Agnes. Kaya hinarap niya si Agnes at nagsalita. Agnes, iha, sana wag kang mabigla. Isa kang aswang. Isang pinuno ng mga aswang ang ama mong si Armando. Saad ni Leonora. Biglang nagsipagbagsakan ng luha sa mga mata ni Agnes dahil hindi niya akalain na isa siya sa mga masasamang nilalang sa mundo. Ngunit wala siyang magawa dahil yan ang itinalaga sa buhay niya nang nasa taas. Iyak si Agnes. Patuloy na kwento ni Leonora ang lahat sa pagkatao niya at pagtakas ni Pamela sa kamay ng mga aswang. Walang nagawa noon si Armando na ipagtanggol sila dahil hindi alam ni Armando ng buntis si Pamela. At sinira ni Portia ang tiwala ni Armando kay Pamela. Kaya hinayaan niyang tugisin ng mga angkan niya si Pamela upang patayin. Mabuti na lang sa mga panahong tumakas si Pamela. Nakita siya ng grupo ni Manolo at Leonora. Kaya tinulungan ng grupo na mailigtas si Pamela sa kamay ng mga aswang. Sa ganong sitwasyon, si Alejandro ang isa sa mga umalalay kay Pamela. Dahil maliit pa lamang si Alejandro, sumama ito sa mga magulang niya kapag nanunugis ng mga aswang. Isa sa mga kasama ni Leonora at Manolo ang ama at ina ni Alejandro. Kaya doon natuto si Alejandro sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagkatapos maikwento ni Leonora kay Agnes ang lahat, walang tigil sa pag-iyak ang dalaga. Niyakap ng maigpit ang ina dahil sa awan sa sinapit ng kamay ng kanyang ama.
Pagtanto ni Agnes ang lahat kung bakit nagkaganyan siya. Pinunasan niya ang mga luha niya at nagsalita si Ina. Ibig sabihin po, ang sumpa na ito sa akin, malamang galing kay Portia. Siya ang gumawa, inay. Saad ni Agnes. Anak, oo. Dahil yun ang sabi niya sa akin. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasalanan namin ng ama mo. Sagot ni Pamela. Dali-daling nag-ayaw si Agnes. Ganun na lang ang pagtataka ni Pamela. Nagpaalam si Agnes na pupuntahan niya si Alejandro upang sabihin kung sino ang nagsumpa sa kanya. Hindi na siya pinigilan ng ina dahil alam niya na gusto na ni Agnes na makabalik sa normal na buhay. Pagkaalis ng anak, niyakap niya ito ng mahigpit. Ganon din si Agnes. Nagsalita pa ito sa ina. Inay, mag-ingat po kayo dito. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa iyo. Tito Manolo, Tita Leonora, kayo na po ang bahala kay inay. Saad ni Agnes. Mag-ingat ka, anak. Isuot mo itong kwintas na ito. Yan ang makakatulong sa iyo. Bigay ng itay mo yan sa akin noon. Sagot ni Pamela. Nagyakapan sila bago umalis si Agnes. Pagkalabas ng mansyon, binalingan pa niya ng tingin ng tatlo habang tinatanaw siya na papaalis. Hindi alam ni Agnes kung saan niya mahahanap si Alejandro dahil sa sinabi ni Leonora ang lugar kung saan matatagpuan ang ama niya. At sinabi ang pangalan ng ama niya. Naisip niya na doon pupuntahan si Alejandro kasi wala ito sa palengke. Samantala, sa angka ng mga aswang, habang nagtitipon sila sa pagkainan, panay ang tingin naman ni Marga kay Leve. Dahil ang araw na yon ay ang paglipat ni Armando ng corona kay Leve bilang pinuno ng mga aswang. Kailangang ipakita ni Leve na kumakain ito ng atay ng tao sa harapan ng kanyang mga angkan. Ngunit hindi masikmura ng binata kaya nagsalita ito. Patawarin niyo ko. Kahit isa ako sa inyo. Hindi ako titikim ng laman ng tao. Kung hindi niyo po ako tanggap, hindi ko tatanggapin ang pagiging pinuno ng ating lahi. Saad ni Leve. Hindi maaari, Leve. Ikaw at ikaw lamang ang papalit sa ama mo bilang isang pinuno nating mga angkan. Sigaw ni Portia sa galit sa anak. Sa narinig ni Leve, agad niyang kinuha ang korona ng ama at tinapon ito sa ina at saka ito umalis. Galit na galit siya sa ina. Nang makalabas na siya sa mga angkan niyang nagkakagulo, tumakbo papalayo si Leve sa lungga ng mga aswang. Hindi niya namalayan na nakalabas na siya ng kagubatan. Sa kanyang pagtatakbo, hindi niya namalayan na mababangga niya si Agnes. Huli na nang mapansin niya ang dalaga. Agad niya itong niyakap at inalalayan na hindi mabagok ang katawan. Habang pagulong-gulong sila sa isang mabangi na bahagi ng daan. Pagkabagsak nila sa babang bahagi, nakita niyang may dugo ang ulo ni Agnes at wala na itong malay. Ginising niya ito. Miss, gising. Patawarin mo ko. Hindi kita napansin. Saad nito na kinakabahan. Binuhat niya ito at pinahiga sa malaking puno. At umalis siya upang maghanap ng dahon para igamot sa sugat ni Agnes. Pagkabalik niya, habang ginagamot niya si Agnes, nagising ang dalaga. Nagkatinginan ng kanilang mga mata at parabang nahuhulog sa alapaap si Leve nang magsalubong ang kanilang mga mata. Ganon din ang nararamdaman ni Agnes. Muntik na mahalikan ni Leve ang dalaga, ngunit napaaray si Agnes sa sakit ng kanyang sugat. Kaya napatigil ang balak niyang halikan si Agnes. Kaya nagpakilala na lang siya. Ako nga pala si Leve. Pagpapakilala ni Leve habang nakalahad ang kamay. Ako nga pala si... ang sakit.
Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko maalala kung sino ako. Sagot ni Agnes. Sa kasamang palad, hindi maalala ni Agnes kung sino siya at saan siya nanggaling. Kaya pinigilan siya ni Leve na isipin kung sino siya. Ang mahalaga, ligtas ito. Kaya pagkatapos gamutin ni Leve ang dalaga, nagpasya siyang dalhin sa kubo si Agnes. Pagkarating niya sa kubo, nasa gitna ng kagubatan, wala na doon si Alejandro. Pinaupo niya si Agnes at inikot ang kubo niya. Tinawag niya si Alejandro. Ngunit walang Alejandro ang nagpakita. Hinayaan niya lang ito at bumalik kay Agnes. Sino bang hinahanap mo doon? Tanong ni Agnes. Si Alejandro, ang kaibigan ko. Sagot ni Leve. Hindi alam ni Leve na umalis si Alejandro. Dahil inakala nito na hindi na siya babalikan. Dahil matagal na ang paghihintay niya sa kubo. Kailangan pa ni Alejandro malaman kung sino ang taong nagsumpa kay Agnes. Sa kabilang banda naman, sa paglalakad ni Alejandro, nakahanap ito ng pwede niyang matataguan habang minamanmanan niya ang kuta ng mga aswang. Dito na lang muna ako, papalipas. Kailangan pag-aralan ko ang mga ginagawa ng mga aswang. Saad ni Alejandro. Sa lungga ng mga aswang, natuklasan ni Marga na nawala si Alejandro. Kaya naisip niya na puntahan ang mansyon upang bihagin ang ina ni Agnes. Habang naglalakad si Marga papalabas ng lungga ng mga aswang, napansin niya ang isang makitid na daan. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito patungo sa gitna ng kagubatan. Pagdating niya doon, palinga-linga siya sa paligid. Napansin niya ang isang mayabong na bahagi na sa dalawang puno. Nang hawiin niya ng dahan-dahan, nakita niya ang isang kubo. Nagmamanman siya nito. Nakita niyang lumabas si Leve. Habang isinisigaw ang pangalan ni Alejandro. Lumaki ang mga mata niya dahil nalaman niya na si Leve ang nagpataka sa binata. Agad bumalik sa lungga ng mga aswang si Marga at sinabi kay Portia ang mga natuklasan niya. Tita Portia, alam ko na kung saan si Leve at siya rin ang nagpatakas kay Alejandro. Saad ni Marga. Nagtiimbaga sa galit si Portia at nag-utos sa mga tauhan niyang aswang na hanapin si Alejandro at patayin. Inutos niya din na kunin si Leve sa gitna ng gubat at ibalik sa lungga nila. Dahil narinig ni Armando ang pinag-uusapan nila, agad nang pinuntahan ng ama si Leve upang sabihan kung ano ang binabalak ni Portia. Dating ni Armando sa kubo ni Leve, nagulat siya nang makita si Agnes. Kaya nagtanong ito sa anak. Anak, sino siya? Naparito ako para ipaalam sa iyo na papakuha ka ng ina mo dito. Kaya tumakas ka na. Baka patayin nila ang kasama mo kapag nalaman nila na may tao kang kasama dito. Saad ni Armando. Hindi na nagpaliwanag si Leve sa ama. Hinawakan niya ang kamay ni Agnes upang umalis na. Ngunit sa bilis ng oras, papalabas pa lamang sila ng kubo. Nakita nila ang 5 aswang na patungo sa kanila. Iiwas pa sana sila ngunit may lumabas naman na 5 aswang sa bawat sulok ng kubo. Nagtago naman si Armando upang hindi malaman ng mga aswang na siya ang nagbalita kay Leve. Dahil wala nang maiwasan sina Leve at Agnes, napilitang lumaban ang binata. Dahil porsigido ang mga aswang na madala siya sa ina niyang si Portia, sinugod nila ang dalawa at pinunterian nila si Agnes. Nasugatan nila ang dalaga at tumagas ang dugo nito. Dinilaan pa ng ibang aswang ang mga dugong naiwan sa kanilang mga kuko. Nang biglang nagkikisay ang mga tumikim sa dugo ni Agnes. Nagulat si Leve sa nangyari, kahit si Agnes nagtaka kung bakit.
Habang namimilipit sa sakit si Agnes, napansin niya ring dahan-dahang naghilom ang kanyang mga sugat. Lumaki ang mga mata ng iba pa mga aswang nang biglang nagpalit ng anyo si Agnes at sinalakay sila. Bawat hampas ng kanyang mga kuko, putol ang mga ulo ng mga aswang. Hindi naman magkapaniwala si Leve at Armando sa nasaksihan sa dalaga. Nang maubos na ni Agnes ang mga aswang, nawalan agad ng malay ang dalaga. Agad na binuhat ni Leve si Agnes pabalik ng kubo. "Anak, mag-ingat ka sa babaeng yan. Napakadelikado ng kanyang dugo," saad ni Armando. "Bakit, ama? Bakit namatay ang mga aswang sa dugo niya? At isa din siyang aswang?" tanong ni Leve. Habang walang malay si Agnes, sinabi ni Armando ang kwento tungkol sa dugo ni Agnes. Tanging pinuno lang ng aswang ang meron nito. Kaya nagtaka si Armando sa katangian ni Agnes. Tinignan niya ang mukha ng dalaga hanggang sa napansin niya ang suot na kwintas ng dalaga. Pamilyar ito sa kanya. Dahan-dahan niya itong kinilatis, ang kwintas na nasa liig ni Agnes. Laking gulat niya na makilala ito. Hinawakan niya ang kwintas at binuksan ang laketa. Nang makita niya ang mukha niya at ni Pamela, tumulo ang kanyang mga luha. Inisip ang lahat ng kasalanan niya sa dating minamahal niya. Hindi niya akalain na nagbunga ang lahat sa nangyari sa kanila noon, ng babaeng minahal niya ng gusto. Nagtaka naman si Leve at nagtanong ito. "Ama, bakit? Kilala mo po ba siya?" tanong ni Leve. "Oo anak, kilala ko siya. Hindi ako magkamali. Dahil ang kwintas na suot niya ay ang kwintas ng babaeng minahal ko noon," sagot ni Armando. Sinalaysay ni Armando ang lahat kay Leve, ang tungkol sa kanila ni Pamela at kung paano sila pinaghihiwalay ni Portia at ng kanyang ama. Naawa naman si Leve sa sinapit nila. Hindi nila namalayan na nagkamalay na si Agnes at nakikinig lang ito sa kanilang usapan. Nang marinig lahat ni Agnes ang lahat, dumilat ito na puno ng luha ang kanyang mga mata. Dahil naalala na ni Agnes ang lahat, hinarap niya si Armando bago nagsalita. "Ikaw pala ang aking ama?" Galit na tanong ni Agnes sa ama. "Patawarin mo ko anak. Hindi ko alam na nagbunga pala ang pagmamahala namin ni Pamela, ang iyong ina." Napaluha si Armando sa pagsagot kay Agnes. Kwento ni Agnes kung bakit siya napadpad sa lugar nila upang hanapin si Alejandro, upang ipaalam na si Portia ang nagsumpa sa kanya kung bakit nagkaganyan ang itsura niya. Hindi makapaniwala si Armando at Leve sa sobrang kasamaan ni Portia. Iniwan ni Leve ang mag-ama. Dali-daling umuwi ito sa kanilang tirahan at hinarap ang sariling ina. Pagkarating niya roon, agad sinalubong ni Portia na nakangiti ito. Mabuti naman anak at bumalik ka. Itutuloy na natin ang pagkorona sa iyo bilang bagong pinuno ng ating angkan. Saad ni Portia. "Hindi ako umuwi para maging katulad niyo. Umuwi ako upang tanungin ka kung ano na ang ginawa mo kay Pamela at sa naging anak nito," tanong ni Leve. Lumaki ang mga mata ni Portia dahil sa sinabi ni Leve. Agad niyang hinarap ang anak at sinabi ang lahat. Dahil hindi niya noon napatay si Pamela, isinumpa niya ang anak nito kay Armando at nilihim ang lahat sa asawa. Nagwala sa galit si Leve at biglang nagpalit ng anyo bilang aswang. Sasalakayin niya sana ang ina, ngunit tinarangan siya ni Marga sa anyong aswang na rin. At sila ang naglaban. Dahil sa maraming aswang ang nagtulong-tulungan upang kapain si Leve, agad nila itong itinali at ninilagay sa isang silid upang hindi na ito makaalis pa.
Sa kabila ng mga nangyari sa lugar ng mga aswang, sa mansyon naman hindi mapakali si Pamela kung ano nang tungkol sa kanyang anak. Sinabi niya sa mag-asawa kung saan nagpunta si Agnes. Nag-alala naman sila Manolo at Leonora, kaya nagpasya silang puntahan kasama si Pamela. Leonora, ihanda mo mga gamit natin dahil susugod muli tayo laban sa mga aswang. Utos ni Manolo. Nag-alala ako Manolo dahil tayong dalawa na lang ang natira sa ating grupo. Hindi ko alam kung kakayanin pa natin ito. Pag-alinlangan ni Leonora. Pagsapit ng gabi, nagbiyahe na silang tatlo papunta sa lugar ng mga aswang. Habang papalapit na ng papalapit sila, naulinigan nila ang isang tao na nagpapara. Nang mamataan nila ng liwanag ng sasakyan, nakilala nila na si Alejandro ang lalaking iyon. Bumaba agad sila at tinanong kung nasaan si Agnes. Alejandro, nasaan ang anak ko? Nasaan si Agnes? Tanong ni Pamela. Nagtaka si Alejandro dahil ang alam niya, nasa mansyon ang dalaga. Hindi agad nakasagot ang binata dahil sinabi agad ni Leonora na pinuntahan siya at hinanap. Kaya sinabi agad ni Alejandro ang natuklasan niya sa lungga ng mga aswang. Agad silang sumakay ng sasakyan at pumunta kung saan nila matatagpuan ang mga aswang. Sa kubo, matapos mag-usap ang mag-ama, naisip ni Armando si Lebe dahil gabi na hindi pa rin nakabalik ang binata. Nag-alala rin si Agnes. Simula nang magkakilala na sila ni Armando na mag-ama sila, tinuring niyang kapatid si Lebe dahil masama din ang kutob ni Agnes. Nagpasya silang puntahan si Lebe sa bahay ng mga aswang. Pagdating ni Armando at Agnes, masama ang mga tingin ng mga kapwa nila aswang hanggang sa lumabas ng malaking bahay si Portia at sinalubong niya si Armando at nagkunwaring masaya ito sa kanyang pag-uwi. Ngunit nang makita niya si Agnes, nagulat ito at makita sa kanyang mukha ang galit na aura. Kaya nagsalita ito sa kanyang asawa. Armando, sino siya? Bakit naparito siya? Saad ni Portia na galit. Siya lang naman ang anak ko kay Pamela. Naisumpa mo dahil sa kagustuhan mo na makuha mo ako, Portia. Sagot ni Armando. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Armando kay Portia. Handa na itong sumunggab sa galit ng babae dahil sa kasalanang ginawa nito. Kaya naganda rin si Portia dahil kilala niya kung paano magalit si Armando. Dahil sa ganong tagpo, naghanda ang mga aswang dahil susugurin nila ang mag-ama. Hindi nila alam na kamatayan ang sino mang matalsikan ng dugo ni Agnes kapag ito ay masusugatan nila. Nang suminyas na si Portia na sugurin ng mag-ama, napansin ito ni Agnes. Agad niyang nilabas ang braso niya at tunisik sa mga mukha ng mga aswang ang mga dugong lumalabas sa sugat niya. Bawat lapit ng mga aswang, nangingisay ang mga ito habang nagsipagbagsakan sa lupa. Dahil sa dami ng alagad ni Portia, nagpalit ng anyo si Agnes kasabay ng walang humpay na pagputol ng mga ulo ng mga aswang. Ganon din ang ginawa ni Armando hanggang sa umunti na lang ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Portia dahil nakita niya kung gaano kalakas si Agnes. Hindi maaari. Hindi. Ikaw ang itinakda. Saad ni Portia. Oo, ako Portia. Ako ang itinakda na papatay sa iyo. Sagot ni Agnes. Agad tumakbo si Portia dahil sa takot na mapatay siya ni Agnes. Hinabol agad ng mag-ama si Portia dahil alam ni Armando na tatakas ito upang tawagin ang kanilang mga angkan. Habang naghahabulan sila, dumating naman ang sasakyan ni Manolo at Leonora.
kasama sina Pamela at Alejandro. Pagbaba pa lang nila, pinagtutulungan sila ng napakadaming aswang. Ngunit nilabanan nila ang mga ito gamit ang kanilang mga kanya-kanyang kalasag. Ang dami nila Manolo, mag-iingat kayo. Paalala ni Leonora. Alejandro, itago mo sa ligtas na lugar si Pamela. May sugat siya. Sigaw ni Manolo. Habang nagbakbakan sa pakikipaglaban sina Manolo at Leonora, naghahabulan naman sina Armando at Porcia. Nagkaharapan naman sa laban si Agnes at Marga. Habang sa gitna ng laban ni Agnes, naagaw ng kanyang pansin ang ina niya na akay-akay ni Alejandro. Agad kinuha ni Marga ang pagkakataon na saksakin sa tagiliran si Agnes. Umagos ang dugo ni Agnes kaya napangisi si Marga. Nang lalapitan niya ang dalaga, hindi napansin ni Marga sa bilis ng kamay ni Agnes. Tinapon niya ang kanyang dugo mismo sa mukha ni Marga at dinilaan ito ng dalaga. Hindi niya akalain ang mga sumunod na nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Marga nang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Hanggat hindi na ito makahinga dahilan ng kanyang kamatayan. Bago malagatan ng iniga si Marga, nagsalita pa ito. Hayop ka, Agnes. Ano ang ginawa mo sa akin? Naghihingalong tanong ni Marga. Yan ang kabayaran mo na mga pang-aapi mo sa akin noon pa. Amanos, Marga. Bulong na sagot ni Agnes. Iniwan ni Agnes si Marga at hinanap sina Porcia at Armando. Nang matagpuan niya ang mga ito, nakita niyang naglalaban ng dalawa at natatalo na si Armando kay Porcia. Agad niyang nilapitan si Porcia at walang awang tinarak ang mahabang kuko pagos sa puso ni Porcia. Dahilan ng pagbitaw ng babae sa leeg ni Armando at bumagsak sa lupa habang nagkikisay ito. Agad nilapitan ni Agnes ang ama at niyakap. Sa ganong sitwasyon, natagpuan sila ni Manolo at Leonora, Alejandro at Pamela. Niyakap ni Pamela ang mag-ama habang umiiyak. Ganon din si Armando na walang ibang bukang bibig kundi ang paghingi ng kapatawaran sa kanyang mag-ina. Matapos ang bakbakan, nakita nila ang isang silid kung saan sumisigaw si Lebe. Nakilala agad ni Armando ang boses ng anak. Binuksan nila ang kwarto at doon nakita nila na nakatali ang binata. Pinakawala ni Armando ang anak, sabay niyakap. Lumapit naman si Agnes at niyakap ng mahigpit si Lebe. Maya-maya pa, napalaki ang mga mata nila. Dahil habang yakap-yakap nila si Lebe, nagliliwanag si Agnes at nakita nilang pagbalik sa dati si Agnes. Nawala ang kuba at mga kulubot sa mukha. Pagmulat ni Agnes, naging isang magandang dalaga na ito na nakangiti sa kanila. Oh, bakit? Tanong ni Agnes. Ang ganda ng mahal ko, sagot ni Alejandro. Niyakap ni Alejandro si Agnes sa tuwa, ganon din si Agnes. Sa harapan nilang lahat, inalok ni Alejandro ng kasal si Agnes. Tinanggap naman ng dalaga ang alok ng binata. Simula noon, naging masaya at tahimik na ang pamilya ni Agnes, kasamang mag-asawang Manolo at Leonora. Nagkaroon sila ng 4 na babaeng anak at 2 lalaking anak. Namuhay ng tahimik at namuhay ng normal bilang mga tao at kinalimutan ang pagiging aswang. At ang ina at ama niya ay nagkabalikan rin. Naganap ang totoong pag-iibigan. Wakas.